layo mo, ang layo mo. Hi. Release the brakes, guys. Yeah. Aired up that trailer. Lalagyan natin ng sapatos na bakal. Bababa natin. Bababa natin. Ingay. Aired up natin trailer natin. Ito guys, pag hinuhook up mo to ay pareho lang naman ang truck na hinuhook up mo yan eh. Ito lang, i-flip mo ito. Kailangan mo siya i-flip down. Tignan mo. See that na open na yung ano dito. Dapat nakaganyan yan siya. Kasi pag umulan mapapasok siya ng dirt. Load up din natin yung ating trailer. Air gauge is going up.
may na natin isara kasi tingnan pa natin ang system. Tumataas din yung hangin dito sa booster. Sa mga nagtatanong nga pala guys, ito ipapaliwanag ko sa inyo itong booster. Maraming klaseng booster or stinger, dalawa ang tawag nito rito. May booster dito sa Amerika, stinger kalimitan sa East Coast sa Amerika, sa Virginia, Pennsylvania, ang tawag nito stinger. Maraming klase ito. Merong spreader bar na ipipin mo siya dito hanggang dyan, connect mo dyan, pero common air. Ibig sabihin wala siyang ganito, wala siyang hydraulic cylinder. Ito guys ang shim dito. Ito, pag maraming shim, ibig sabihin maraming weights na ilalagay dyan. Pagka less shim, pag konti ang shim, tamang tama lang yan dyan ang timbang. Ito sa mga nagtatanong kung paano i-hook up, kailangan dito, ito nakasaklay dito sa bakal na ito, dito sa sulid, tapos ito nakalock siya. Parang fish mouth yan eh, parang bunganga ng isda. Yan siya, fish mouth ang tawag nito, dito naka fish mouth siya. Pero nakalock ito, kailangan man nakalock, nakapin. Yung pin hindi nagagalaw dahil meron na siyang pressure eh. Yeah. Dito madali lang malalaman kung hindi ka overweights, kasi itong araw na ito, ito ang palatandaan. Ito ang araw na ito, ito ang palatandaan na hanggang dito lang siya, under siya dito sa chassis, sa bottom frame dito, under siya dyan. Tama lang yung timbang mong bigat. Ayan, naghahangin pa yung ating trailer. Itong karga natin 16 high, walang escort dito sa Texas. Sa Oklahoma meron tayong isang escort sa Oklahoma, at saka dalawang escort sa Kansas. Tapos Nebraska, South Dakota, North Dakota, wala na tayong escort. Higpitan natin ito, ang bolt dito, kailangan mahigpit yan. Ito guys ang shim, kailangan ang shim mo na dito magpapantay yung transition mo, itong level ng transition, pantayan siya, hindi siya negative, hindi siya sub-sub. Dito nakataas, dito sub-sub siya, or hindi naman siya masyado nakatingala, dito mababa, dito nakataas. Pero mas maigi yung positive ka, kasi yung timbang dito wala dito sa baba. Pagka positive ka, ibig sabihin marami kang konting shim. Halimbawa nadagdagan mo ito ng konting shim, itong manipis dito ilalagay mo, i-add mo dyan. Ibig sabihin yung timbang mo dito lahat, wala dito sa baba. Kasi pagka negative ka, less shim, halimbawa wala itong half inch na ito, maninegative ka dito, yung timbang nitong pangargaan dito, masisira mo ito ngayon ang hole, masisira mo ito ang hole. Napaka expensive niyan, pati yung dito sa deck masisira mo yung hole na yan. Ganyan lang naman yan guys, kailangan nyo lang naman ng konting patience para malaman kung ano ang proseso ba.
Hindi ko alam kung kasya itong bolts ko. Ito kasya siya. 178 yata ito. 178 guys ang size. Yan, hihigpitan natin to. Pumasok ko. Tado to. Ano pumasok? Yan na, naka-aired up na yung trailer natin. Naka-aired up na siya. Higpitan natin itong mga ating mga bolt. Kailangan natin ito higpitan. Hindi ko alam guys kung nakikita ninyo ito. Pag hindi nyo ito makita, useless ito. Content. Vlogger na tayo ngayon guys, vlogger. Lang siya, nasa 45 PSI. That's good to go. Ibig sabihin 45 PSI, marami akong shim na nailagay dito. Ayan guys, see, nakita ninyo fully aired up na yung trailer ko. Itong arrow na ito, as told you earlier, na kailangan dyan lang yan siya. So yung timbang dito, perfect. There's another step, the Q line there. Ito, napabakat ng driver ang preno nito dito. Napabakat niya. Siguro walang preno, sira ito. Pag nasira ito, chamber, hindi ito magpipreno. Hindi ko alam bakit. Tama, dikit pareho, dikit na dikit, sukat. Ito guys, ang brake chamber, kailangan marunong ka nito maggawa. Ito may lock siya, ilalak mo ito dito, key. Pag hindi mo yan siya kini, papatayin ka nito dahil itong rod dito tatalsik, malaking spring dito. Sa Pilipinas nagre-repair lang kami nito, lalagyan lang ng rubber dyan, bagong cap na rubber. Okay, all good. Guys, ang sinasabi ko sa inyo pa, one more thing. See, aired up na siya lahat-lahat. Hindi na siya naglo-loading ng hangin sa trailer. Taan nyo guys, pantay yung transition ko, pantay.
So you can see level yung transition ko. Ibig sabihin tama yung shim ko doon. I have a fancy plug, brand new plugs. It's all good. Start ng journey natin papuntang Fairmont, Quebec, Newfoundland, Labrador City. 260 PSI. Should fine maybe. I can put all the way to the front. Okay. Matay ng ating truck. Pre-trip tayo mga kaibigan, pre-trip tayo babiyahe. Pre-trip vehicle inspection. Plate number ng jeep ko, nakalimutan ko yung plaka ng jeep ko. Nakunted. Jeep 907 GRT 909. (909) GRT. Okay, pre-trip done. Perfect. I-exit tayo guys sa unang detour natin. Ito yung unang detour natin, 591. Exit 591.
rampa tayo kasi mababa ang tulay. Pag mababa ang tulay, kailangan magrampa ng mga heavy haul. Ang mga high loads. Stop, lock and listen. Hindi natin makikita yung nasa kanan, yung blind spot itong kanan na ito. Yeah, blind spot talaga itong kanan na ito. Mataas naman yung trailer natin. Hindi siya sasayad. So guys, rarampa tayo dito 20 East. Balik tayo sa I-20. Mag-exit tayo dyan sa 587 42 Texas 42 West. My love. What's up? Nakarating nga pala tayo dito ngayon uli sa Henrietta, Texas. Dito sa Pilot Truck Stop. Dito na tayo matutulog ngayong gabi. Bukas sa Abante tayo hanggang Perryton, hanggang sa border ng Texas and Oklahoma. Kasi sa Thursday mag-aantay tayo ng escort hanggang Nebraska line, yung escort ko from Oklahoma to Nebraska line, Kansas and Nebraska. Kaya so far maganda ang biyahe natin ngayong araw. Nakarating tayo ng maayos kahit na maraming on and off na na sa tulay na maneuver natin ng maayos ang ating trailer. Walang problema. Dito tayo magpapahinga ngayong gabi dyan sa paborito kong barbecue. Steakhouse. May paborito kong steakhouse dyan. Dito lang tayo ngayon pumarada sa gilid. Dito lang sa gilid. Kasi sobrang haba natin, hindi tayo magkasya doon sa parking talaga nila. Kaya dito na lang tayo sa gilid. Dito sa curb. Ito sa curb, gilid ng curb. Ayan. Kaya sige guys, salamat sa lahat ng aking fans. Vlogger na talaga tayo ngayon.
Salamat sa inyong lahat, sa mga sumusuporta. Salamat dyan sa mga nagko-comment na gustong magpaturo. Tuturuan ko kayo. Pero kailangan mag-driver muna kayo bago ko kayo turuan. Ito guys, ito extension ito kasi may pin dito, tatanggalin to, extension niya na flip up, na flip down. I-flip up mo siya. Hydraulic naman yan eh, walang problema, magaan lang yan, hydraulic. Yeah, meron siyang hydraulic cylinder, ayan, nakikita niyo hydraulic cylinder yan. Mataas ang karga natin, so far okay naman. Maraming 3 branches tayong nasagupa sa daan. Pero okay naman siya, wala namang problema. Naiwasan naman natin, humihinto naman yung truck pag gusto nating mamreno. Merong kasalubong. Sige guys, hanggang dito na lang, bukas uli.